Ang aking anak na lalaki, noong bata pa tayo, sa paligid ng 20, mayroon tayong impresyon na dapat tumigil ang mundo upang marinig tayo. Nais naming sabihin ang lahat ng nalalaman natin, lahat ng natuklasan namin, na parang naipalabas namin ang ganap na katotohanan o naimbento ang solusyon sa lahat ng mga problema. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng 30, nagsisimula nating maunawaan na ang katahimikan ay madalas na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Itinuro sa akin ang buhay hindi lamang magbasa ng mga libro, kundi upang mabasa ang mga tao. Ang pagmamasid sa mga mukha, na pagtanto kung kanino ito ay nagkakahalaga ng pakikipag-usap at kung sino ang mas mahusay na manahimik. At pagkatapos ng maraming taon, natapos ko na, mayroong 12 bagay na hindi mo dapat ibahagi, ni sa mga kaibigan, o sa mga kapitbahay, kahit na kung sino ang pinakamalapit. Maaari mo ring isipin na ito ay isang pagmamalabis, ngunit ama, wala akong nasasaktan kahit sino. Bakit hindi ko maibabahagi ito? Sumasagot ako sa mga salita ng aking dakilang, Grandfather Tzvay, hindi bawat pintuan ay dapat buksan, at hindi lahat ng bisita ay may mabuting hangarin. Minsan ang katahimikan ay ang pinakamahusay na kalasag upang maprotektahan ang iyong kapayapaan. Marami kaming mga Hudyo. Sinubukan nilang shut up, upang api kami, upang pagbawalan kami upang magsalita. Ngunit mayroong isang bagay na hindi nila kailanman maaaring dalhin sa amin, karunungan. Sapagkat hindi ito ipinadala sa mga sigaw o ingay, ngunit may pagmamasid, na may karanasan, na may katahimikan na humahawak sa mga mahahalagang. Nais mong mabuhay ng maayos, igalang, magkaroon ng seguridad. Pagkatapos ay bigyang pansin. Ngayon ibubunyag ko ang 12 lihim na hindi dapat ibahagi. Hindi dahil sila ay mahiwagang o dahil ang isang tao ay maaaring magnakaw sa kanila mula sa iyo, ngunit dahil ang mga ito ay mga bagay na nawawalan ng kapangyarihan kapag nakalantad ng walang pagpapasya. Ito ay hindi lamang araw-araw na payo. Ito ang mga prinsipyo na nakatulong sa akin na mapanatili ang aking dignidad, aking pagkakaibigan, aking kalusugan at aking kakanyahan. Ang bawat isa sa kanila ay save na ako o ang aking kapwa hindi lamang reputasyon, kundi maging ang buhay. Ngayon nais kong ipasa ang mga ito sa iyo kung handa kang makinig. Ngunit makinig hindi lamang sa mga tainga, sa puso. Alam mo, isang matalinong tao ang nagsabi, ang mundo ay hindi pinasiyahan ng nagsasalita, ngunit sino ang nakakaalam kung paano ikulong sa tamang oras? At idinagdag ko, at sino ang nakakaalam kung ano ang ikulong? Bakit ako pipili ang pag-usapan ito ngayon? Dahil nakikita ko ang maraming tao na naglalantad ng kanilang buhay na parang isang kalakal sa isang patas, kung ano ang kinakain nila, kung kanino sila natutulog, kung gaano sila kikitain, kung saan sila naglalakbay na nasaktan sila. At pagkatapos ay nagulat sila kapag sila ay inggit, pintas, kapag bumagsak ang kanilang mga plano, o kapag ang mga nagmamahal ay lumayo sila. Nangyayari ang lahat ng ito dahil binuksan mismo nila ang mga pintuan para sa mga hindi dumating na may mabuting hangarin. Sa oras na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 12 bagay na hindi dapat maihayag. Hindi dahil sa takot na gumawa ka ng mga pagkakamali, ngunit upang mabuhay ng may karunungan, lalim at kasuwato sa iyong sarili. Makinig ng mabuti. Ang ilan ay maaaring tila hindi mahalaga na mga detalye, ngunit tandaan, ito ay sa maliit na mga detalye na itinayo ang kapalaran. Isang salita sa maling oras at nawalan ka ng kaibigan. Isang lihim na sinabi sa mga hindi dapat at nawalan ka ng paggalang. Isang hindi magandang inilagay na reklamo at bukas ang iyong sakit ay nagiging biro ng ibang tao. Sa mundong ito, anak, mayroong 2 uri ng tao, ang mga nagsasalita ng sobra at nagiging walang laman at ang mga nakakaalam kung paano tumahimik at maging mas malakas. Nais kong maging mula sa pangalawang pangkat. Pagkatapos ay tumira, isara ang iyong mga mata sandali. Isipin na hindi ka lamang nanonood ng isang video, ngunit nakaupo sa isang lumang bahay kung saan pinupuno ang amoy ng kahoy at mga libro. Sa harap niya, ang isang matandang lalaki na nabuhay ng marami at hindi nagsasalita para sa paningin o gusto, ngunit dahil ayaw niyang kunin ang mga turo na ito. Panoorin hanggang sa huli at marahil 10 taon mula ngayon na aalala mo ang pag-usap na ito at iniisip, narito ang tunay na karunungan, hindi sa mataas na salita, ngunit sa malalim na kahulugan, hindi sa ingay, ngunit sa kung ano ang nananatiling tahimik. Well, nandito ka pa rin kaya nais mong maunawaan.
Kaya makinig ng walang pagmamadali. Ang mga salitang ito ay hindi lamang maririnig, ngunit mabubuhay. Unang lihim, huwag kailanman ibunyag ang iyong mga plano. Ilang beses kong nakita ang mga tao sa kanilang mga mata na nagniningning, na masigasig na nagsasabi tungkol sa kanilang mga pangarap. Bubuksan ko ang aking negosyo, lilipat ako sa Israel, ikakasal na ako. At pagkatapos, sa loob ng ilang linggo, pagkabigo, kawalan ng laman, pagkabigo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga plano ay tulad ng masa ng tinapay bago ang pagluluto, paglipat bago ang oras, ibagsak ang lahat. Sa aming tradisyon, sinasabing, huwag buksan ang iyong puso sa sinuman. Ang mga plano ay nangangailangan ng katahimikan upang maging mature, habang ang mga mausisa na tainga ay nakukuha lamang sa paraan. Pangalawang lihim, huwag ilantad ang iyong mga kahinaan. Hindi lahat ng softe. Para sa gusto mo ang iyong kabutihan. Kung sasabihin mo sa iyong mga paghihirap, sasabihin ng ilan na lakas, maaari mong, ngunit pagkatapos ay gagamitin mo ito laban sa iyo kapag hindi mo ito inaasahan. Minsan, sa isang mahirap na oras, nagtiwala ako sa isang kaibigan. Pagkalipas ng 2 linggo, narinig ko siyang pinag-uusapan tungkol sa akin, ang isang ito ay nasira na, ay hindi hahawak. Simula noon, nalaman ko na ang mga kahinaan ay hindi dapat ipakita, ngunit ibabahagi lamang kung sino talaga ang nasa tabi mo, o sa Diyos sa panalangin. Pangatlong lihim, huwag ipagmalaki ang iyong mabubuting gawa. Nakatulong sa isang tao. Mahusay. Ngunit kung lumabas ka na nagsasabi sa lahat, hindi na ito tulong, nagiging negosyo ito. At kung ano ang pagkabukas, palad ay nagiging pagkain para sa kaakuhan. Ang mga pantas ay nagtuturo, siya na gumagawa ng kabutihan sa katahimikan ay nagdudulot ng mundo na mas malapit sa pagkakaisa, na gumagawa ng mabuti at sumisigao sa 4 na hangin lamang ang nagpapalaki ng kanyang sariling halaga. Binigyan ko ng bahagi ang aking sweldo sa biyuda ng isang kapitbahay. Walang natutunan. At alam mo ang naramdaman ko? Hindi mapagmataas, ngunit isang panloob na kapayapaan. Ito ang tunay na mabuti, nang walang madla, nang walang palakpakan. Pang-4 na lihim, huwag hatulan ang mga pagkakamali ng iba. O kung paano gusto ng mga tao na magkomento sa buhay ng iba, sa kusina, sa bus, sa mga social network. Nakita mo ba kung paano siya uminom? Iniwan niya ang asawa niya. Tulad ng kung nabigo ka upang mapabuti kami. Ngunit ang katotohanan ay simple, sino mang hukom ay hahatulan. Nakikita mo lamang ang dulo ng iceberg ng buhay ng iba, sa ilalim ng sakit, ang mga kadahilanan, ang mga natitisod, ang kapalaran. Itinuturo ng Talmud, huwag hatulan ang isang tao hanggang sa ikaw ay nasa iyong lugar. At hindi ka kailanman magiging kahit na sa palagay mo naiintindihan mo. 5 lihim, huwag magreklamo tungkol sa iyong pamilya sa publiko. Nakipag-away ka ba sa asawa mo? Nabigo ba ang anak? Isang kamag-anak na inaalok. Nangyayari ito sa lahat. Ngunit kung umalis ka doon, pinapabagsak mo ang iyong sariling tahanan gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang pamilya ay tulad ng isang kristal na florera, isang crack sa labas, at ang lahat ng nilalaman ay nasa panganib. Talakayin sa loob ng bahay, malutas ang mga problema sa katahimikan, ngunit hindi kailanman dalhin ito sa kalye. Ang mga tao ay panatilihin lamang ang masama at tratuhin ang iyong mga mahal sa buhay na mas masahol kaysa sa nararapat sa iyo. 6 na lihim, huwag buksan ang iyong kaluluwa sa sinuman. May mga tao na nagsasabi sa buong buhay sa una na lumilitaw at pagkatapos ay nagtataka kung bakit siya nasaktan, kung bakit siya naghihirap sa pagmamanipula. Dahil ang kaluluwa ay hindi isang istasyon ng tren, hindi ito maaaring maging isang lugar ng pagpasa. Buksan lamang ang iyong puso sa mga napatunayan na maaari nilang marinig, hindi lamang magpanggap na interes. Minsan ay pinagkakatiwalaan ko ang aking mga pagdududa sa isang tao. Nang sumunod na Sabado, nakita ko ang aking mga salita na nagbago sa tsismis. Simula noon, naintindihan ko, ang kumpiyansa ay tulad ng ginto. Huwag ipamahagi ito bilang walang halaga na pera. 7 lihim, huwag pag-usapan kung magkano ang pera. May kasabihan sa atin, ang pera ay sinabi sa katahimikan, ang iba, kahit na hindi mabibilang. Kung isport mo ang isang bagong kotse, maghintay para sa inggit. Kung ibunyag mo ang iyong sweldo, maghintay para sa mga kahilingan sa pautang o hitsura ng kasakiman.
Nakakahiya ang kahirapan, ngunit ang mga kayamanan na ipinapakita ay sanhi. Binibigyan ka ng Diyos ng kailangan mo. Kung mayroon ka, salamat. Ngunit ang pagpapakita nito ay mag-imbita ng mga hindi kinakailangang problema. Walong lihim, huwag ibunyag ang lahat ng iyong kaalaman. Ang karunungan ay tulad ng isang matalim na tabak. Ang mga taong matapang ito sa paligid ng bawat sulok ay ang unang mawalan ng lakas. Alamin, ngunit si Kale. Magsalita lamang kapag nagtanong sila o kung kailan save ng iyong mga salita ang isang tao mula sa isang pagkakamali. Sinabi ng isang matalinong rabi, ang pinakamatalino sa silid ay hindi ang nagtatalo, ngunit nakikinig. Ang matalinong tao ay tulad ng isang malalim na balon. Sa labas, hindi nakikita ng isang tao ang kanyang kadakilaan, ngunit ang sinumang umiinom sa kanya ay nakakahanap ng tubig sa ilalim. Ikasyam na lihim, huwag ilantad ang iyong matalik na buhay. Ito, marahil, ay ang pinakapangit na bagay na ginagawa ng mga tao ngayon. Nagbabago sila sa isang palabas kung ano ang dapat na sagrado, ang matalik, kung ano ang pag-aari lamang sa puso. Ang nangyayari sa pagitan mo at ng nagmamahal ay pareho lang kayong dalawa. Wala nang iba. Sa sandaling simulan mong sabihin kung paano, saan o kanino, sinisira nito ang misteryo na nagtatayo ng tunay na kalapitan. Ang aking asawa at ako ay tapat sa loob ng 47 taon, at walang nakakaalam kung ano ang kabilang sa aming mga kaluluwa. Kaya nagkaroon kami ng tunay na pag-ibig, hindi isang soap opera para sa madla. Ikasampung lihim, huwag makipag-usap ng masama tungkol sa iyong sarili. Minsan ang tao ay nagbabalik sa mga parirala tulad ng hindi ako masyadong matalino, hindi ko ito gagawin o sino ako para doon. At ang mundo ay naniniwala sa kanya, na inilalagay siya mismo kung saan siya mismo ang naglalagay ng kanyang sarili. Huwag maging mapagmataas, ngunit huwag mong itala ito ay isang kasalanan laban sa kakanyahan nito. Ikaw ay paglikha ng kataas-taasan. Paano mo insulto kung ano ang nagawa sa pag-ibig? Isang araw, sinabi niya sa aking sarili, error, ngunit hindi ako isang pagkakamali. Mula pa. Kaya bumangon ako mula sa sahig. Unang lihim, huwag magreklamo sa buhay. Kung ang iyong pasanin ay mabigat, alamin na ang isang tao ay higit pa. Sigaw sa katahimikan, makipag-usap sa Diyos o kung sino ang tunay na mahal niya, ngunit hindi ito pinihit ang sakit sa walang hanggang hinlalaki. Ang mga tao ay lumayo sa mga nakakaalam kung paano magreklamo. Nakilala ko ang isang tao na nabubuhay ng grumbling, nasaktan ang gulugod, ang mga kapitbahay ay gumawa ng ingay, nawawala ang pera. Hanggang sa isang araw sinabi ko sa iyo, alam mo ba kung bakit wala kang mga kaibigan? Dahil ang pagiging kasama mo ay tulad ng pagharap sa isang bagyo. Walang pahinga. Ang lakas ay sa pagtanggap, mahirap ngayon, ngunit buhay ako. Lumalaban pa rin ako. Ikasampung pangalawang lihim, huwag ulitin ang inggit ng iba. Makita ang isang tao na bumili ng isang apartment at huwag sabihin anong swerte. Marahil ay nalunod siya sa utang. Marahil ito ay natupok sa loob upang makuha ito. Hindi mo alam ang presyo nito. Nakakakita ng tagumpay ng iba, pagpalain siya, Baruch Hashem, natutuwa ako na nagtrabaho ito para sa kanya. Nagtrabaho ito para sa kanya, ay magbibigay din sa akin. Ang inggit ay lason. Kahit na ulitin mo lang ang sinasabi ng iba, ang mga salita ay humuhubog sa iyong loob. Kung nais mong mabuhay ng ilaw, magsalita ng basta-basta. Ito ang aking anak na lalaki, ang 12 lihim. Simple. Marahil ay narinig mo na sila dati. Ngunit ngayon, pagkatapos makinig sa kanila mula sa simula hanggang sa wakas, nadarama nila na hindi lamang sila payo, sila ay mga batas ng buhay. Mga bricks upang itayo ang iyong kuta. Hindi isang bahay na bato, ngunit isang bahay sa loob mo. Ngayon, kapag ang mga tao ay hindi maaaring manatili ng 3 minuto nang hindi naglalaro sa isang screen, ang katotohanan na napunta ka rito ay nagsabi na ng maraming. Nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na tunay sa iyo. Hindi ito isa sa mga tumatakbo sa likod ng walang laman na payo. Ito ay isa sa mga naroroon, ang lalim ay hindi sa mga maikling pangungusap, mga motivational clicks o mura at maingay na tagumpay. Nagpunta lang kami ng isang maliit, ngunit mahahalagang landas, 12 hakbang, 12 paalala. Hindi ang sasabihin, ngunit kung ano ang ikulong. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang buhay ay puno ng ingay, masyadong marami.
Ang mga tao ay natatakot sa katahimikan, mag-isa sa kanilang sarili. Pinupuno nila ang lahat, ang mga lambat, oras, ang mga tainga, ang isip. At sa ingay na ito ang mahahalagang nawala, ang panloob na tinig, budhi, kaluluwa, ang karunungan. Alam mo ba kung ano ang nagpapalakas sa isang lalaki? Hindi lamang kaalaman o kakayahang magsalita. Ito ay ang kakayahang tumahimik kung dapat at magsalita lamang kung kinakailangan. Makinig sa ito, tulad ng itinuro sa akin ng aking ama, ang salita ay isang araw. Kapag nag-trigger, huwag bumalik. Mag-isip bago mo pag-igting ang busog. Ngayon alam mo kung ano ang hindi mo dapat ibahagi. Ngunit pupunta ako ng higit pa, may karapatan ka sa iyong katahimikan, kaluluwa mo, ang iyong mga saloobin, ang iyong buhay. Hindi obligado na hatiin ang lahat, na maunawaan ng lahat, upang buksan sa sinuman. At ano ang gagawin sa kaalamang ito? Una, mabuhay ng may budhi. Bago mo buksan ang iyong bibig, pondere ano ang gastos ng salitang iyon. Bumubuo ang mga salita, ngunit sirain din, at maaari mong sirain hindi lamang ang buhay ng iba, kundi sa iyo, mga pangarap, relasyon, reputasyon. Pangalawa, piliin ang isa na nagpapakita ng kanilang sarili. Ang isang bukas na kaluluwa ay hindi kahinaan kung binuksan mo ang iyong sarili sa mga nakakaalam kung paano panatilihing maingat ang iyong mga sugat. Ngunit kung ilantad mo ang iyong sarili sa lahat, huwag magulat kapag itinapon mo ang putik sa kanila. Pangatlo, maging halimbawa. Ang mundo ay hindi nagbabago sa mga talumpati, ngunit kapag ang isang tao ay naging tahimik, mas matalino, mas mabait at ang iba ay sumunod sa kanya. Maging ang taong ito nang walang pag-aalsa, nang walang pagtatangi. Mabuhay lamang ng may integridad. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako magsalita. Ang edad ay matigas ang ulo, minsan nagising ako at sa palagay ko, magandang makita muli ang araw. Ngunit ang isang bagay ay natutunan sa mga taong ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang naiwan natin, ngunit kung ano ang maaari nating ipasa, payo, isang suporta, isang hitsura, isang salita. Kung ibinigay mo ito, hindi ka nabuhay ng walang kabuluhan. Sinasabi ko sa iyo iyon, ngunit tulad ng pagsasabi sa aking sarili 30 taon na ang nakakaraan, bumalik sa nakaraan upang bigyan ako ng mga pahiwatig na hindi ko pinansin ang aking sarili. Kung ikaw ay mas bata sa akin, maaari ka pa ring magbigay ng oras upang maiwasan ang kinuha ko ng mga dekada upang ayusin. At kung dadalhin ka ng hindi bababa sa isa sa mga 12 lihim na ito kung hindi mo ito malilimutan sa loob ng 3 araw, kung pagdating sa pagpapaalam sa isang tao na alalahanin ang aking mukha at isipin na ikulong. Itago ito sa iyo. Ito ay protektahan ka, kaya walang sinabi na walang kabuluhan. Ngayon ay karaniwan na tapusin ang pagtatanong, maikling, magkomento, magbahagi. Wala akong mag-order. Ngunit nadama na ito ay hindi lamang isa pang video, ngunit isang tunay na pag-uusap. Kung nais mo ng maraming mga dialogo na tulad nito, pag-aalaga hindi lamang makinig, ngunit upang malaman, lumago, iligtas kung ano ang nakalimutan. Kaya manatili dito. Hindi para sa mga numero, ngunit upang hindi ito. May sa maingay at mababaw na mundo. Hihintayin kita sa sulok ng katahimikan na ito, kung saan kinakailangan lamang ang kinakailangan. Shalom! Nawa ang iyong kaluluwa ay maging kapayapaan, nawa ang iyong mga salita ay maging matalino, at kahit na sa pinakamahirap na panahon, alamin, ang totoong puwersa ay nasa katahimikan at sa katunayan sinabi sa tamang oras.